Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni MG Kiambao Reyes. Pahayag po ng Supreme Court, retired Associate Supreme Court Justice Noel Tiham tungkol sa pagkatao, service reputation ni Ombudsman Martires. Kasi yung birada ng ombudsman natin, Remulla, is secret decision daw. Para bang mayroong hindi magandang ginawa ni Ombudsman Martires yung pagbasura niya sa dismissal order ni Senator Villanueva. So, inaatake ngayon ang reputation ni Ombudsman Martires. Ito, dumipensa kaagad itong retired Supreme Court Justice. Salamat po, Justice Tiham. Basahin ko ang kanyang payag. Sabi niya, Justice Sam Martires is a God-fearing, upright, principled magistrate. He is a peacemaker, but he does not run away from a righteous fight. As his colleagues in the lower courts, in the Sandigan Bayan, and in the Supreme Court, as the guy who shot at him and tried to assassinate him along Marcos Highway towards Baguio when he was RTC judge of La Union. Wow! Grabe may pinagdaanan, mabuti na lang, nakaligtas. May Diyos talaga na protecting anybody na nagtitiwala sa Diyos. He is impervious to hateful comments. Ibig sabihin, tinatanggap niya. He believes that even stupid people have the right to air publicly their vacuous opinion, o yung pagkontra. Unknown to many, he is an ardent devotee of the Blessed Mother Mary. Wow! So, agree ako dito. Kahit hindi ko masyadong kilala ito, kailang the way he speaks, I can feel his sincerity, his integrity. Makikita mo sa sa galaw, sa pagsasalita, makikita mo. So, sige, atakihin nyo lang si former Ombudsman Martires. But, kasabihan nga, you cannot put a good man down. Kung ano-anong binabato sa kanya, yon, secret decision daw, tuta daw siya ni Duterte, kung ano-ano pa. Ito, magbasa tayo sa mga comments. Tingnan natin, people who reacted 1,900 people who reacted. Halos lahat. 1,100 ang nag-like, 801 ang nag-love. Walang kumontra. Ganyan po, katindi ang suporta ni Ombudsman Martires. Okay. Alex Banasan, kilala ko ito, classmate ko ito. Compared naman sa naninira sa kanya, hindi lang baliktad utak, may sayad pa. Sino yung naninira sa kanya? Alam nyo na, hindi na natin dapat pangalanan. Sinisira siya ito, pinangalanan dito, Rizaleo Leo. Compared him with Remulla in the reputation and integrity virtues, hands down. Justice Martires wins handily. Dong Nofable. A man with principle and dignity, a law-abiding, not a lawbreaker, not a law-bender. Yung nakakatawa, yung interview ni Lucy Cruz Valdez kay Ombudsman Remulla. Iginit pa rin ng Ombudsman na, yes, you can bend the law. Iba daw ang law-breaking and law-bending. Yung law breaking the law is not good. Hindi daw yun. But law bending is okay. Sige. Wala na. Ano pa yon? Tax avoidance.
Okay lang daw yung tax avoidance. Nakaka... sige, yun ang paningin niya eh. Oh, malala ko, may lumabas na ruling ng Supreme Court. Yung extradition ng isang Pilipino palabas sa isang bansa o international tribunal. Hindi na pwede yung ginawa nila noon. Dapat dadaan sa korte. Dapat may petisyon. Example, Philippine government ni-request ng US government ang isang tao. Example, si Pastor Gibuloy. Dapat ang DOJ mag-file ng petition sa korte. Then ang korte, petition ba o verified complaint? Ang korte determine ng probable cause. Tapos ang korte ang mag-issue ng warrant of arrest. Tapos hintayin ang final judgment ng korte bago tuluyan ng isang Pilipino ay ipadala sa foreign country or international tribunal. So, salamat sa Supreme Court. Para hindi na maulit yung ginawa nila sa ating Tatay Digong. Kasi, yun na. Hindi sila dumaan sa korte. Sila na lang. Si SOG Rimulya na lang ang nag-interpret sa lahat. Nag-decision lahat. Padala. Yun, pinadala. That's bending the law. Na pwede daw, sabi ni Ombudsman Rimulya. Japa Yuron, mabuhay ka Justice Martires. Saludo kami sa inyo. Danilo Goden, man of dignity unlike the other one. Alam nyo na sino yung other one. Eden Kagiat, yan ang tunay na kagalang-galang. Sana ay dumami pa ang tulad niya sa ating judiciary. Especially, talking of judiciary, nakaka-inspire ba, nakakalungkot, yung isang lady judge, kalimutan ko yung apelyido, wala siyang sakyanan. Nakiki-commute lang, nakikisakay sa kapwa niya. Basta, napakasimpleng buhay. Tapos, yung October 26 ba yun? Kaya October 22 ata, nakasakay lang siya sa motorsiklo. Rinadrive ng isang empleyado niya sa municipal trial court, nabangga yung motor, namatay yung lady judge. At yun po ang example ng integrity, honesty ng mga kawani natin sa judiciary. Mabuhay po ang ating mga judges. Sana darami pa ang katulad niya, katulad nitong si Ombudsman Martires. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na ako sa among kapihan kay mag-video ko sa among kape nga nagtulo na kabulan karong adlaw o kumana ni og abono o mag-spray na pud karon. Na mo ni guiding ang diri nga side. Chay sanga kape. So 500 ni kapunuan ang among gitanom. Og nagkapat ni og 10,550 nga seedling og dag 25 ang isa ka punuan ani. 19 mi ka pamilya ang nakapananom og kape. Humana mo og abono, so mag-spray na pod. Ginsay mga sanga. Kay tulo naman siya kabulan. Gikan sa pagtanom. Kini among tanom 500 ni ka punuan, di gyud mauman sa isa ra ka adlaw kay ang pag weeding, pag abono og spray. So mokuan gyud siya og tulo ka adlaw. Siya mahuman sa tulo ka adlaw, spray, weeding og abono. Dako kay akong pasalamat sa Ginoo og sa nag-sponsor ani nga nagtulo na gyud ka bulan ang among kape.
na gyud mi makasuporta sa among anak nga mga estudyante. Nadasig gyud mi og pagpananom sa kape kay maayo gyud kung mananom tag kape kay naatay kasuporta sa atong anak. Salamat kay sa Ginoo og sa nag-sponsor. Nga dako gyud kay among pasalamat nga nakapananom gyud mi sa kape.